Nadadawit si Vice President Leni Robredo sa impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. At kaunayang makapanayan natin si Georgina Hernandez, tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo. Good morning po. Magandang umaga po, Igan, at Opo. sa lahat po ng mga susubaybay. Nakarating na ho ba sa kanya yung sinabi ni Speaker Alvarez at anong reaksyon dito ni Vice President Robredo? Tungkol po doon sa paratang kay VP Leni, alam naman po ni VP Leni at alam ng karamihan na wala itong katotohanan. Mismo pong yung nag-file ng impeachment, mismo si Magdalo Party List Rep Gary Alejano, ang nagsabi na tanging ang Magdalo Group lamang ang nasa likod ng impeachment na ito at malinaw na sinasabi niyang walang kinalaman si VP Leni dito sa inihaing impeachment. May mga susunod ho ba kayong hakbang kaugnay po nito? Wala po kasi wala pong kinalaman si VP dito at sa totoo lang hindi pa po niya talaga nakikita kung ano itong complaint na pinag-uusapan at sa tingin niya hindi naman nararapat na dapat siyang makialam sa isyong ito. Ng impeachment? Opo. Opo. Okay. Ma'am, si Susan Enriquez po ito. Miss Georgina, ano pong naging dahilan kung bakit dumulog ito si Vice President Robredo sa United Nations kaugnay ng umano'y palit-ulo scheme at mga umano'y extrajudicial killings? Opo. Magandang umaga, Susan. Tungkol po doon sa inyong katanungan. Una-una po, hindi po si VP Leni yung voluntaryong nagbigay ng mensahe at hindi siya dumulog. Hiningan po siya ng mensahe ng mga organizers ng United Nations side session at the Commission on Narcotic Drugs annual meeting. So mayroon silang regular na meeting na ginaganap ngayon sa Vienna. At isa ho sa kanilang mga tema at isa sa mga sesyon na pinag-uusapan ay tungkol sa mga extrajudicial killings in the name of the drug war. At dahil dito ay hiningan ng pahayag ang ating pangalawang Pangulo at ibinahagi lamang niya kung ano yung mga nangyayari dito sa ating bansa patungkol sa mga extrajudicial killings. Alright. Okay. Ma'am, si Connie po ito, Connie Season po, at follow-up question lamang po dun sa tanong ni Susan. Sabi ko kasi ng ilan, napakabigat talaga nitong paratang ng palit-ulo. Ang tanong, ano ho ang hawak na ebidensya dun po sa ipinahayag na testimonya po ng ating Vice President para mapatunayan ang mga ito? Mayroon pong mga pamilya, mga maralitang tagalunsod na mga pamilya na pumunta po sa opisina ng pangalawang Pangulo. Dumulog sila sa Office of the Vice President dahil ang sinasabi po nila ay sadyang natatakot po sila na lumapit sa iba pang mga otoridad tungkol sa mga karanasan nila dahil hindi na po nila alam kung sino po yung mapagkakatiwalaan at sino po yung malalapitan na hindi po mapupunta sa peligro ang kanilang buhay. At isa nga ho sa mga naikwento ay yung palit-ulo. Tila napahiya daw ang bansa dahil dito sa pahayag na ito. Ang gusto malaman siyempre ng ilan, nasubukan na ho ba na ilapit po ito ni VP Leni sa kapulisan para po mabigyan ho ng agarang solusyon? Noong pa hong January 24, nagsulat ho ang aming opisina sa DILG at sa PNP upang humingi ng impormasyon, lalong-lalo na doon sa mga investigasyon na dapat na gawin dito sa mga drug-related, mga extrajudicial killings. At hanggang sa ngayon po ay wala pa hong natatanggap ang aming opisina. Kaya ho ang aming pong panawagan talaga sa ngayon ay ito pa rin ng ating administrasyon at ng pamahalaan ang kanilang ipinangako na titingnan po nila ang mga kasong ito, lilinisin nila ang ranggo ng mga kapulisan at talaga pong pananagutin yung mga nasa likod ng lahat ng mga extrajudicial killings na nangyayari sa ating bansa sa ngayon at hindi naman po layunin na ipahiya ang ating bansa. Sa katunayan po ay batay lamang sa mga aktual na mga nangyayari at hindi na rin naman ito bago sa ating publiko dahil marami na rin mga ibang mga organisasyon ang naglabas ng ganitong impormasyon. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras ito po sa unang hirit. Maraming salamat po at magandang umaga. Wala ni House Speaker Pantaleon Alvarez, bahagi raw ang impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte sa planong iluklok sa pwesto si Vice President Leni Robredo. Sa panayam ng programang News TV Quick Response Team kay Alvarez, sinabi niyang tila nagmamadali raw si Robredo na humalili sa Pangulo.
Wala pang bagong pahayag ang Vice-Presidente sa komentong ito ni Alvarez. Anything is possible, ano? Kasi nga, merong isang babae dyan na nagmamadali, gustong pumalit sa ating Pangulo. Pwede po na merong destabilization. Pinatutungkalan niyo po ay si Vice President Robredo po. Si Leni Robredo. At sa punto naman pong ito, mga kausap natin, House Speaker Pantaleon Alvarez. Speaker Alvarez, magandang umaga po sa inyo. Ay, Igan, magandang umaga sa inyo. Si Ivan po at saka si Rhea, kasama din po Good natin. morning po, Speaker. Hi, morning, Ivan at Ria. May ebidensya po ba tayo na ang impeachment complaint ay bahagi daw po, tulad ng nabanggitin nyo, ng pagmamadaling mailuklok ni VP Leni Robredo bilang Pangulo? Yan po yung nabanggit nyo kahapon. Ano po yung katanungan, Igan? Opo, matanong ko po kayo, ano ho ang basihan ng Si naging Ivan po pahayag yun, nyo si Ivan. kahapon na ang impeachment pong ito ay bahagi ng destabilization at efforts para mailuklok si VP Leni Robredo bilang Pangulo? Speaker. Ay, maliwanag na maliwanag po. Nakita mo naman po natin na kahit na doon sa United Nations ay nagpadala pa siya ng tape, no? Na sinasabi niya na yung mga reklamo dito sa Pilipinas daw. At sa tingin ko talagang walang basihan. At ito ay nagmamadali lamang dahil malamang natatakot siya na pag binilang yung resulta ng eleksyon ay talagang hindi iaabot dahil alam naman niya na hindi totoong talagang nanalo siya. So are we saying, Speaker, na ito pong impeachment complaint may direct hand si VP Leni dito? Ay, definitely yes. Dahil sino ba magbe-benefit dyan? Okay. Pero Speaker, si Igan po ito, no? Nung PMA graduation, categorical na sinabi ng Pangulo na hindi sangkot si VP Robredo po sa ano bang destabilization plot laban sa kanya. Yun po ang pananaw ng ating Pangulo. Ngunit ang aking pananaw ay iba naman. Pero sa proseso po, sa mga nanonood na eto na naman tayo, papasok sa impeachment, pagka-file po ng isang kongresista, paano na po ang susunod na hakbang dito, Speaker? May proseso po yan. Unang-una, titingnan po natin kung ito ay merong sufficient in form in by substance. Oo. Committee level. At pagkatapos, kung sufficient in substance, tapos, saka pupunta yan sa plenaryo. Opo. Speaker, kanina kausap namin si Congressman Alejandro, medyo parang nakakasama ng loob ng reaction from the leadership ay stupidity. Itong legal process daw na kanilang isinusulong, Speaker. Hindi ko naman sinasabi na stupidity yung proseso. Okay. Opo. Hindi po yon. Ang sinasabi ko lang na stupidity dahil po, kung alam naman natin na walang kulang sa substance, Opo. yung ating final, isasayangin po natin yung oras ng Kongreso. Marami po nakabinbin na maraming panukalang batas Opo. kung saan makikinabang yung publiko. Opo. Yun po ang sinasabi ko. Pagka nag-umpisa po tayo ng impeachment process na ganyan, Opo. ay sigurado tayo, kakain po yan ng mahabang oras, panahon, siguro hanggang Pasko pa yan, bago pa, araw-araw po, yun na lang po ang gagawin ng Kongreso. Alright. Si Rhea po, may tanong po, Speaker. Magandang umaga po, Speaker Alvarez. Magandang umaga, Ria. Yes, ang nabanggit po ni Representative Alejano ay may mga kaalyado daw ang Pangulong Digong na nagpapahayag ng suporta dito sa inuusad o sinusulong nilang impeachment complaint. Kayo po ba ay magkakaroon ng loyalty check sa Kamara? Nakakatanggap daw ho sila ng tawag na Mga feelers, feelers na susuportahan nila itong impeachment complaint? Pwede naman ho kasing mag-claim kahit na sabihin natin, maraming sumasama sa amin. Ganon din ho yung nangyari nung botohan ng death penalty, di ho ba? Okay. Sinasabi nila merong numero, maraming papanik. Ayun, natapos yung botohan. Ganon din ho yung mangyayari dyan. Speaker, isa po sa mga nabanggit din kanina, ito hong ganitong sistema na parang tinatakot daw yung mga kongresista kapag hindi umanib dito sa Umaayon. desisyon ng umayon sa majority,
matatanggalan ng pwesto, etc. What will happen to the check and balance function of the legislature, Speaker, kung ganito daw po ang magiging liderato o estilo ng liderato ng Kamara? Wala naman pong pananakot na nangyari. In fact, sabi ko, malaya lahat ang bumoto kung ano yung nasasaluubin nila. Pero openly, Speaker, binanggit niyo po na ang hindi bumoto, matatanggalan ng chairmanship or deputy speakership. Ay, hindi po pananakot yun. Igan, ang Si Ivan po yun. nilalatag ko lang yung policy, no, ng liderato. Aha. Ginalang ko yung kanilang saloobin kung anong iboboto. Ang hiningi ko naman, galangin nyo rin yung aking karapatan na maglatag ng policy bilang the Speaker of the House of Representatives. Okay. Naaayon sa executive, legislative, na mga panukala ng Pangulo. Opo. Okay, Speaker, bilang leader po ng Kamara, anong maipapayo nyo kina Congressman Alejano? Siguro maging tapat lang tayo doon sa sinumpaan natin na gagawin natin lahat para protektahan yung ating saligang batas. Okay, maraming salamat po sa oras. Good morning po, Speaker. Ay, maraming salamat din po at magandang umaga. Okay, House Speaker Pantaleon Alvarez. Mamaya naman po, isusubukan natin makausap ang kampo ni Vice President Leni Robredo sa pagkakadawit sa kanya sa impeachment complaint na ito. Kumpiyansa ang Magdalo Party List na lulusot sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. At kaugnay niyan, makakapanayam natin ang naghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo, si Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Good morning po, Representative Alejano. Good morning po. Morning, Kong. Welcome sa unang balita. Pasagutin na agad natin siya. Kayo ba'y nagkausap po ni Vice President Leni Robredo bago naghain ng impeachment complaint? Hindi po. Sa katunayan, lahat po ay na-surprise. No? Kahit yung aking kasama sa independent minority po, hindi po nila alam ito. Kaya nga ako'y humingi ng dispensa, lalo na ho sa kay Manong Edsel, dahil hindi po nila alam ho ito ang aming ginawa. Kay Senador Trillanes naman, alam ba ho niya ito, Congressman? Alam ho niya dahil ho kami magkasama sa Magdalo, dahil yung major decision ng grupo kailangan ho magkaroon ng collective decision. So kinausap namin ang executive committee ng Magdalo. So we made a decision. So ito, tuloy ko lang yung kay Speaker, stupidity daw yung action ninyo. Well, nalulungkot ako sa comments na galing sa Speaker, sa kanyang stature, hindi dapat ho siya nagsasalita ng ganon, no? I would have expected him to afford a respect to a colleague in Congress. Ako po yung nagre-respeto din ho sa kanila at nag-avail ho tayo ng legal na proseso. Hindi po ito stupidity. Yung mga namamatay ho sa kalye, hindi po yan stupidity. Yan ay totoong karanasan ng Pilipino. Kung sa tingin niya po ay stupidity ho yan, saan ho pupulutin ng Pilipinas kung gano'n ang ating pananaw? So, kung ma-follow up ko yun, sundalo po kayo. Hindi kayo susugod, dating sundalo, hindi kayo susugod sa isang battle o sa isang gyera na alam nyo hindi kayo mananalo. Given the numbers, wag na ho tayo doon sa basehan ng complaint. Given the numbers, you have 267 majority congressmen. How do you expect this complaint to prosper? Unang-una ho, hindi lamang ho tayo tumitingin sa numero. Tumitingin ho tayo kung tama ba. Ang unang desisyon is tama ba ang gagawin natin. Yun po ang unang batayan ng aming desisyon. Sinagot ho namin, tama ho ito, kailangan gawin ho natin ito. May numero ba tayo? Yan po ay darating. Kaya nga, precisely, final ho namin ang impeachment complaint ng unang araw ng recess upang mabigyan ang membro ng Kongreso ng panahon upang makapag-isip, makapagkaroon ng diskusyon, makapag-meeting ang mga political parties, mag-consult po nila ang kanilang constituents, para pagdating ng May 2 po, makakaroon na po sila ng Pero decision. naniniwala ho kayo na uusad to sa kabila ng
mayorya ho ng mga mambabatas ay sinasabing kaalyado ng Pangulo. Masusugan ko po yun. And this coming after the vote on the death penalty bill at yung muscle flexing ng liderato ng Kamara na pinagtatanggal po yung mga deputy speakers na hindi bumoto according to the majority. Kaya nga po maganda ho yan dahil naramdaman ho natin ang pagkakaiba nung nakaraang Kongreso at sa ngayon dahil sa klase ng liderato sa Kongreso. Ito po ang nag-create ng sama ng loob sa mga kasamahan natin na napupwersa yung pagbibigay ng importansya at paggalang sa kasamahan sa Kongreso. Napipilitan ho silang bumoto, tinatakot ho sila kung hindi ho sila sumunod sa liderato. At yan, itong tamang venue na darating ang time na talagang alam ho natin ang koalisyon sa Kongreso ay hindi naman ho yan base sa loyalty. Yan ho ay coalition of convenience. Pag ini-insulto mo po ang miyembro ng Kongreso, darating may breaking point po yan. Okay. At nakikita na ho natin na mayroong grumbling sa baba. Wala kayong number pero nakakakuha kayo ng atensyon, no? Local and international media. Yun din ho ba'y bahagi din ng nakikita nyong senaryo sa pagsampa nyo ng impeachment complaint? Yung ipamulat din sa buong mundo, yung nangyayari sa Pilipinas. Kaya nga ho, ang unang tanong, tama ba ho yung gagawin namin? So, sa tingin po namin, tama. Dahil hindi po stupidity o hindi po haka-haka lamang ang mga maraming buhay na nawala at ang paglabag ng due process at rule of law sa ating bansa. Kaya nga kailangan ho natin i-assert ang ating karapatan sa isang check and balance system sa ating bansa. Dahil ho pag na-erode itong sistema na ito, hindi na ho natin ma-check ang excesses, especially ng Executive Department. Pero kung sakaling maging matagumpay kayo, ang susunod na proseso ang mailuluklok si VP Leni Robredo. Suportado niyo ho ba yung kanyang mga nagiging pananaw na nagbibigay naman siya ng mga pahayag Sa akin ho, regardless kung sino Yun pong ang Vice proseso. President, yan ay constitutional processes. Okay sana ho kung tayo ay nag-file ng impeachment at nagsisigaw ho tayo ng ibang pangalan. Ibig sabihin ho ay extra-legal po yan. Politika na. Political ho. Ngayon po, kung sino man ang maging presidente, depende ho yan sa nababase sa Constitution. That is a constitutional process. Alright, nabanggit nyo kanina na naniniwala kayo na uusad naman ito, no? Meron na hubang mga nagpaparamdam na kaalyado ng Pangulo ngayon, pero nagpahayag na ng suporta para Na tama yung impeachment ginawa complaint? ninyo. Yes. Mayroon na hong tumawag ho sa akin. Actually, nag-signify na sasama ho dito. Isa, dalawa, tatlo, madami ba yan? Hindi ko lang ho masabi ang numero. At unang-una, binibigyan ko rin ho, ayaw kong pangunahan ho sila, especially may mga partido po. Kailangan pag-usapan ho nila yan dahil alam ho natin na importanteng desisyon ito. Kailangan magkaroon muna ho sila ng pagnilay-nilay as an individual, as a group, at ayaw kong pangunahan ho sila. But rest assured po, meron na hong nag-signify na sasama ho dito. Tinawag po kayong utos-utusan ni Soljan Calida. Ganun nga po Utusan daw kayo ni Senador Trillanes. Yun nga po, nalulungkot ho tayo sa klase Name ng calling. pamamalakad ho ngayon. Instead ho, diretsong sagutin ang issue, nagre-resort ho sila sa name calling, nagbibigay ng ibang dahilan, destabilization. Harapin nyo yung issue, huwag nyong i-deflect. Katulad ng presidente, pag may naharap sa importanteng issue, dinadaanan lang ho sa joke at saka dinideflect ang issue. At hindi to joke ang bansa. No? Ang ating ekonomiya ay tatamaan pag ang ating pamamalakad ay puro pabiro na lamang. Yung Benham Rice issue, ba't hindi kasama sa complaint? Isusunod nyo ba ito? Lalo na ngayong hindi malaman ng gobyerno ang pagdedepensa na sa ginawang pakipag-usap ng Pangulo. Hindi alam ng DFA, hindi alam ng DND. Actually ho yan, national interest ho ang nakalagay dyan. Okay. No? At, So sakop na yon. actually ho, pinag-usapan ho namin kung isasama namin ang Benham Rice. Kaso nga ho, kailangan pag-aralan ng malalim ho. Okay. Kailangan meron tayong dokumentong diretso. But I agree na itong Benham Rice ay napaka-importante dahil pag merong arrangement ng Pangulo na hindi alam ng taong bayan, ano bang ginagawa? Binibenta na ho ba ang Pilipinas? At maliwanag naman sa amin tingin, in the exchange of a few billion of dollars, in exchange ho natin yung ating rightful claims sa West Philippine Sea
at Benham Rice. Okay. Maraming salamat, Magdalo Party List Representative Thank you, sir. Gary Alejano. Giniit ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na pinoproteksyonan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Benham Rice. May report si Ria Fernandez. Pinawi ng Malacanang ang pagkabahala ng publiko sa napabalitang presensya ng Chinese research ship sa Benham Rice kamakailan. The president was still very, very careful that he were protecting our sovereign rights over the extended continent. Benham, yes. Ayon pa kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, walang kalituhan o miscommunication sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Defense Secretary Delfin Lorenzana matapos lumabas sa ilang pahayagan na tila ikinagulat ng kalihim ang pagkakaroon ng barko ng Chino sa Benham Rice, habang sinabi naman ng Pangulo na alam niya ang tungkol dito. He raised it as an issue not because he was surprised about it, but he was simply stressing a particular point. Maging si Acting Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, sinabing klaro ang utos sa kanila ng Pangulo na protektahan ang rehiyon. The President was quite clear when he told us that we need to increase patrols in Benham Rice. Bilang pinuno ng DFA, tiniyak ni Manalo na patuloy na igigiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa Benham Rice, Scarborough Shoal at iba pang teritoryo alinsunod sa international law. Samantala, itinutulak naman ngayon sa Senado ang pagbuo ng Benham Rice Development Authority. It will have multiple objectives. Number one, it will explore the potentials of Benham Rice in terms of energy and biodiversity. Number two, it will protect Benham Rice. We need to protect that area. No? Nakita namin yung video na pinakita ng Oceana NGO na napaka buhay na buhay, no? At daming rich in wildlife in that area. Number three also is to assert our sovereignty in that area. I think if we explore and we protect that area, we're also asserting our sovereign right as a nation in that area. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Miniliit lamang ni House Speaker Pantaleon Alvarez at ng ilang senador ang inihaing impeachment complaint ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano sa Kamara laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Speaker Alvarez, malinaw na gawa-gawa lamang ni Alejano ang mga reklamo laban sa Pangulo. Kaugnay nito, isang simpleng good luck naman ang naging mensahe ni Senador Panfilo Ping Lacson kay Alejano, habang naniniwala naman si Senador Manny Pacquiao na hindi ito magtatagumpay, lalo na't walang basehan ang reklamo at buo pa rin ang suporta ng taong bayan kay Pangulong Duterte. Napuna naman ni Senador Sherwin Gatchalian ang timing ng paghahain ng reklamo na tila bahagi ng isang concerted plot.